Hi everyone! I am your nurse Ervina. Welcome to my channel. Marami akong mga kaibigan na nagsasabi sa akin, bakit hindi pa raw ako umuwi ng Pilipinas? Tapos na raw yung mga anak ko. Oh no! Kailangan i-prepare natin yung ating pagtanda. Kailangan, syempre, i-prepare ko yung sarili ko tsaka yung aking husband para at least kahit paano. Hindi na ako dumating doon sa point na 100 pesos na lang yung laman ng aking wallet. My God. Na-experience ko yun nung nandun ako sa Pilipinas. Nung nagtatrabaho ako as a nurse. Tapos may mga anak ako na nag-aaral sa private school ng mga panahon na yun. Hindi ako makaalis ng bahay kasi 100 pesos na lang yung laman ng wallet ko. And awang-awa ko sa sarili ko ng mga time na yun. Sabi ko sa sarili ko, graduate ako ng statistics, then graduate ako ng nursing. Sabi ko, pasado naman ako ng board exam. Pero bakit 100 pesos lang yung laman ng wallet ko? Kailangan more than 100 yung laman ng wallet. Kailangan nasa 1,000. Kaligayaan, no? At least 1,000 laman ng wallet. But in reality, kailangan hindi lang wallet yung may laman, kailangan pati yung savings account sa bangko. And kailangan meron tayong passive income na gumagalaw. Hindi yung basta passive income lang na now you see, now you don't. Minsan meron, minsan wala. Kasi hindi pa rin passive income yun kung hindi consistent na every month may kinikita. Yung turning point sa akin ng mga panahon na yun, yung 100 pesos sa laman ng wallet ko. Ako dati, nag-resign ako. Ngayon, naging nurse ako, pero napakahirap yata para maging isang nurse sa Pilipinas. Opportunity comes. Okay, exam ako ng license para dito sa Kuwait. Doon sa may PICC. Almost 1,500 nurses yata kami niwakas. Oh no! Sakali noon. After kong makapasa, the same day, nalaman na rin namin, uy, na 40, ilan taon ba ako noon? Kahit 42 years old na ako, nakapasa ako noon sa licensure examination ng Kuwait. Kasi, syempre, kailangan natin na, ang Kuwait, medyo malaki-laki yung conversion noon kasi Kuwait dinar, hindi katulad ng ibang currency dito sa Middle East. And then, actually, noon ko nga lang din nalaman yung bansang Kuwait. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, Saudi. Eto na! Sa interview, ang lola mo. Sabi ka sa akin. So, during the interview, sabi ng mga nung nag-interview sa akin, taga-ministry, may panel. Taga-ministry, tapos yung isang agency na nagpapalis sa mga nurses papuntang Kuwait. Sabi nila sa akin, you are 42 years old. Kasi meron silang resume ko sa resume, syempre makikita doon 42 years old ako. And then sabi nila sa akin, mayroon daw silang age limit, 35 years old. Sabi ko, 35 years old ang age limit nila ng mga time na yon para i-hire ang isang nurse sa Pilipinas. Sabi ko sa kanila, actually, nursing is my second course and I graduated at the age of 36. If you will not give me the opportunity to work in Kuwait, I don't have any option anymore because I will getting old here in Philippines because now I am already 42 years old. Na-amaze sila. Aww. Nalaman nila, second course kong nursing and meron akong 2 anak na pinag-aaral. Oh, diba, yung lola mo kahit 42 years old, nakapunta pa rin sa Kuwait. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and follow me on my Facebook and Instagram. See you then on my next video.